po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Book of Romans. Bago ang lahat, may nakakaalam sa inyo kung ilang araw na lang bago magpasko? Alam nyo ba kung ilang araw na lang bago mag-Christmas? Ano yung Pasko? Ano yung Pasko? Kapatid, yun yung panahon, nare-regaluhan mo ko. Mabuting alam mo kung gano'n nakatagal, ilang araw na lang. 94 days na lang po at Pasko na. Hindi ko alam kung ilang Sunday pa yon. Although, sisikapin natin na sa mga susunod na Sunday ay magtuloy-tuloy po tayo sa Book of Romans. Pero ang panalangin ko, palagay ko dapat by November ay magkaroon tayo ng shift sa focus. Dapat siguro pagdating ng November ay magkaroon tayo ng Advent season, November to December. Ito ay ginagawa ng early Christian church until recently na merong panahon ng iglesia ng paghahanda bago nila alalahanin, bago nila technically katagpuin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanganakan. At palagay ko makakatulong na magkaroon tayo. Normally, sa ibang mga churches, ang ginagawa nila, pinag-aaralan nila yung mga hula sa lumang tipan patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo in preparation for the Christmas season. Kung gusto natin na malampasan yung pagiging materialistic at pagiging superficial ng Christmas season natin, palagay ko dapat ihanda natin ang sarili natin bago natin alalahanin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Walang kaligtasan kung walang kamatayan sa krus. Walang kamatayan sa krus kung walang kapanganakan sa Bethlehem. Kaya importante ho ito sa buhay pananampalataya natin. Anyway, tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Romans at tayo po ay nasa chapter 4 ngayon. Nawa ay maging pagpapala sa atin ang salita ng Diyos. Buksan natin ating mga Bible sa Genesis chapter 15. Maaring nagtatanong kayo, akala ko ba Romans? Bakit Genesis chapter 15? Pero yung Romans chapter 4 po kasi ay sinulat sa mga tao na ang assumption ni Paul, alam kung ano yung nangyari sa Genesis 15. Romans chapter 4 ay may reference sa Genesis chapter 15. At pag-aaralan po natin yung buong chapter. Pero magfo-focus po tayo sa verse 6. Mga kapatid, bihira po ako na bigyan niyo po ako ng ilang minuto. Bihira ako na gumamit ng PowerPoint sa mensahe natin. Pero may mga pagkakataon na medyo komplikado yung text na pag-aaralan natin at makakatulong kung meron akong, I would say, visuals. Bigyan niyo po ako ng ilang minuto. Makakatulong kung meron tayong visuals na gagamitin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Isa po ang Genesis chapter 15 ay isa sa mga pagkakataong ito, kaya kasabay po ng inyong pagbabasa ng Bible ay hinihiling ko na bigyan niyo po ako ng ilang minuto, medyo nagkakaproblema tayo sa ating controls. Nakikita po ba ng lahat? Ayan. Nakikita niyo po ba? Okay na po? Ayun, maraming salamat. Buksan natin mga Bible sa Genesis chapter 15 at babasahin po natin ang verse 6. Isang talata lang po yan, Genesis chapter 15 verse 6. Minabuti ko po na ilagay yan sa tatlong magkakaibang translation para po maikumpara natin. Importante ho itong talata na to, hindi lang po sa pag-aaral natin ngayong gabi,
Importante ho ang talatang ito sa buong Biblia. Kaya samahan niyo po ako, Genesis chapter 15 verse 6, ang babasahin ko po ay ang English Standard Version, ESV. Sabay-sabay po nating basahin kung nasan man po kayo. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. At sa Tagalog, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin ng sama-sama. Panginoon, ipakita mo sa amin ang kagandahan ng iyong katotohanan. At kapag tingin namin dito sa katotohanan ito, nabighani kami kay Kristo, Panginoon. Ito ang bumago ng aming buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong salita. Baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. Hindi kami humihingi ng impormasyon. Humihingi kami, Panginoon, ng pagbabago ng buhay na nagmumula, Panginoon, sa kagalakan ng isang Kristiyano na mas nakikilala niya ang Panginoong iniibig niya. Salamat sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako kay Kuya Jomuel na nagbukas ng camera. Malaking tulong po ito. Lalo na sila daddy, sila mami ay nagkakaproblema sa kanilang internet connection. Lagi ko po sinasabi ito, importante po sa akin na kung kaya naman po ay may mga kapatid tayo na nakabukas ang camera kasi dyan ko po malalaman kung nagkakaproblema na po yung internet ko o hindi. So kung okay po ang inyong internet, samahan niyo po si Kuya Jomuel, pakibukas po natin yung ating mga camera. Parang tulong niyo na po sa akin. Tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng patungkol sa kaligtasan. At tayo ngayon ay tapos na tayo sa punto na ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Ang ibig sabihin nito, hindi ayos ang isang makasalanan, hindi ayos ang katayuan niya sa harap ng Panginoon. Hindi siya katanggap-tanggap sa kabanalan ng Panginoon. Ito ang idea ng righteousness. Pag sinabing righteous, hindi lang ito basta walang kasalanan o malinis. Pag sinabing righteous, merong pamantayan ng Panginoon at naabot mo ito. At bilang mga makasalanan, wala tayong righteousness sa harap ng Panginoon sa sariling atin. Na-establish na natin na ang righteousness na ito, kung tayo man ay magkakaroon nito, ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsisikap, kung hindi sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Panginoon. At ito ay ating napapakinabangan, ang instrumento nito ay ang ating pananampalataya. Kaya napaka-importante mga kapatid na sunod-sunod yung ating pag-aaral. Kung meron man akong kasama ngayon na makasalanan, at itong makasalanan na to ay inaari niyang siya ay ligtas na at inaring ganap ng Panginoon, if there is a sinner among our listeners this evening, and this sinner claims that he or she is right before God, ito ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Kung meron man tayong dapat tandaan sa mensahe natin ngayong gabi, itong linya na to, ito ang ating pakatatandaan, ito ang pag tinanong kayo mamaya kung tungkol sa ng mensahe, ito ang sagot dun sa tanong na yon, ito ang buod ng mensahe. Sinners are made right with God only when they place their faith on Him. Ang mga makasalanan, may kulang po dyan, only when they place their faith on Him. Ang mga makasalanan ay inaaring ganap ng Panginoon kapag kanilang nilalagak ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Hihimay-himayin po natin kung anong ibig sabihin po niyan, kaya samahan niyo po ako. Alam niyo, kagaya nga ng sinabi ko kanina, may mga pagkakataon na wala akong choice kung hindi gumamit ng PowerPoint o ng Canva kasi medyo komplikado yung pag-aaralan natin. Kagaya nitong pag-aaralan po natin sa Genesis chapter 15. Hindi siya simpleng maintindihan, lalo na kapag hinimay natin siya mamaya. Pero hindi natin siya pwedeng hindi pag-aralan. Bakit? Kasi si Pablo at ang sumulat ng Hebrews, kapag binabanggit nila at kapag pinapaliwanag nila kung ano ang ibig sabihin ng maligtas sa pananampalataya, kapag kanilang pinapaliwanag na
tayo ay naligtas lang sa pamamagitan ng biyaya na ating napapakinabangan, ating napanghahawakan sa pamamagitan ng pananampalataya, at itong pananampalatayang ito ay kaloob ng Panginoon. Kapag ito'y pinag-uusapan, laging binabanggit ni Pablo itong Genesis chapter 15. Kaya nga, sabi ko po sa inyo kanina, hindi lang po ito importante sa pag-aaral natin, importante ito sa buong Biblia. Maraming pwedeng gamiting ilustrasyon si Pablo. Pwedeng si David, pwedeng si Solomon, pwedeng si Jacob, pwedeng si Samuel, pwedeng yung mga character sa Bible, pwedeng si Noah. At may mga instances sa Bible na sila ang ginagamit para ipakita sa atin ang kaligtasan natin. Pero itong si Abraham, at itong nangyari na to kay Abraham sa Genesis chapter 15, ito ang isa sa mga pinaka-importanteng ilustrasyon ng kung paano tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May dahilan kung bakit ang tawag natin kay Abraham ay ama ng pananampalataya, at may dahilan kung bakit kinakanta natin sa Sunday School nung bata pa tayo na tayo ay mga anak ni Abraham. Maraming anak si Abraham, isa ako doon. Importante yon. Hindi minor detail yon sa scriptures. Kaya wala tayong choice kung hindi himay-himayin itong Genesis chapter 15. At humihingi ako ng undivided attention ngayon, humihingi ako ng nakatuon na focus sa pag-aaral natin, dahil para ito'y maunawaan natin, kinakailangan natin itong tutukan. Ang dahilan kung bakit mahirap unawain ng Genesis chapter 15, dahil ito'y masyado ng malayo sa mundong kinagagalawan natin. May mga gagawin at sasabihin si Abraham na hindi na natin ginagawa at sinasabi sa panahon natin. Ang sabi ng professor ko dati, merong biblical world at merong modern world. Merong mundo nung mga pinabasa natin sa Biblia, at merong yung mundo, yung kapanahunan natin. Kailangan nating himay-himayin kung ano ang nangyayari sa mundo ni Abraham, sa panahon ni Abraham, bago natin ito maunawaan. Pero maniwala kayo sa akin, wala nang mas praktikal kesa sa pag-aaralan natin ngayon. This is highly theological, this is highly doctrinal, but I believe this is practical. Malalaman natin yan mamaya kapag pinag-aralan natin. Bago tayo pumunta sa Genesis chapter 15, nasa na ba tayo sa Bible, dito sa book na to? Okay? Nasang parte na ba tayo ng kwento? Okay? Kung kayo ay nanonood kung mahilig kayong manood ng series sa Netflix, o may pinapanood kayo ng mga telenovela sa TV, kung mapapansin nyo, bago kayo manood ng main episode, meron munang recap kung ano yung nangyari kahapon tsaka nung isang araw, para sa mga hindi nakapanood. Nandito ho tayo ngayon. Nilikha ng Diyos ang mundo ng perpekto, ngunit pinili ng mga tao na magrebelde sa Kanya. Nagkasala ang tao at ibinagsak ng tao ang buong sangnilikha sa isang sumpa. Ito ay makikita natin sa Genesis chapter 3. Ang scope ng Bible sa simula ng Genesis ay universal. Global, so to speak. Ang pinag-uusapan ng Biblia rito ay buong mundo. Makikita natin yon simula Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 11. Hindi nakafocus ang Bible sa isang bansa, sa isang pamilya. Rather, ang focus ng Panginoon, ang focus ng Bible ay buong daigdig, buong sanlibutan. At nagkasala ang tao at nagdala ang tao ng sumpa sa buong sanlibutan. Pagkatapos nito, makikita natin yung susunod na part, naghari ang kamatayan sa sanlibutan. Simula Genesis chapter 3, nung nagkasala si Eva at si Adan, pagkatapos po nun, pinatay ni Cain si Abel, paulit-ulit na sasabihin sa Biblia yung salitang death. Nakikita niyo dyan sa part na yan, at namatay, may bibigay na character, at ang sasabihin, pagkatapos ng ilang taon, siya'y namatay. Tapos yung anak naman niya, pagkatapos ito, siya'y namatay. At siya'y namatay, at siya'y namatay. Iisa-isahin ng Bible, lahat ng mga, maraming pangalan siyang babanggitin at laging kasunod, and then he died. Anong ibig sabihin ito? Sa isang mundo, na hindi kasali ang kamatayan sa disenyo ng Panginoon, pagkasala ng tao, pumasok ang kamatayan at isa lang, ang sabi rito sa Genesis, ang nakalusot dito. But other than this character, okay, lahat ng tao ay dumaraan sa kamatayan bilang consequence ng kanilang kasalanan.
Pagdating natin ng Genesis chapter 6 and chapter 7, nakita natin na ang tao ay pasama ng pasama. Nag-degenerate ang tao into great sinfulness. Interestingly, importante ang pag-aaral ng Genesis dahil pag tinignan natin ang panahon ngayon, ganoon din naman ang nakikita natin. At pagkatapos ito, sabi ng Bible, umabot ang kasamaan ng mundo sa nakita ko ng Diyos, hindi nakalusot sa Diyos yung kasalanan ng tao, kaya nagpadala siya ng flood. Alam natin yung kwento ni Noah, ang na-spare, ang nabuhay lang ay si Noah at ang kanyang pamilya. That's from Genesis chapter 6 to chapter 10. At pagkatapos ng sumpa, ng baha, at pagkatapos na iligtas ng tao si Noah at ang kanyang pamilya, alam natin ang sumunod na nangyari. Nagkasala ulit ang tao. Kasala ulit ang tao, ginawa ulit. At meron nakalagay dito sa Genesis chapter 11 na nagsama-sama yung mga tao, ang sabi nila, baka magpadala ulit ang Diyos ng baha, baka lipulin niya tayo ulit. Ganito gawin natin, gumawa tayo ng tore para maabot natin ang kalangitan at para tayo lumikha ng pangalan para sa sarili natin. Ito ang essence ng kasalanan. Ito ang isang essence ng kasalanan. Una, ang pagdudahan ng pangako ng Panginoon. At pangalawa, lumikha ng pangalan para sa sarili. Imbis na bigyang karangalan ng pangalan ng Panginoon. Tandaan nyo, sabi sa Genesis, tayong mga tao ay image bearer ng Panginoon. Tayo ay tagapagdala ng imahe ng Panginoon. Ang kaluwalhatian na meron tayo ay ang Panginoon. Alam niyo ba yung sa science, yung moon, ang sabi ng science teacher natin, yung moon wala siyang sariling liwanag, kumukuha lang siya ng liwanag sa araw. Ganon ang disenyo ng Panginoon sa tao. Wala tayong sariling kaluwalhatian, kumukuha lang tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Itong mga taong ito na nagtayo ng tore, ang sabi nila, gagawa tayo ng pangalan para sa sarili natin. At binagsak ng Panginoon yung gawa ng kamay nila. So ano ang punto ng Genesis chapter 3 to chapter 11? Nagkasala tayo at hindi tayo makawala sa pagkakasala natin. Pag tinignan natin yung buong drama ng scriptures, nasa punto tayo na yung magandang masterpiece ng Panginoon ay nadungisan ng kasalanan. At ang question na nakahang, paano aayusin ng Diyos yung sinira natin? Pagdating ng chapter 12, nag-zoom ang discussion, hindi sa buong sanlibutan, nag-zoom ang discussion sa isang pamilya at isang tao. Ang tao nito ay si Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka dyan sa kinilalagyan mo, isama mo ang pamilya mo, at gagawin kitang isang bansa. Magkakaroon ka ng maraming offspring, magkakaroon ka ng maraming mga anak at mga apo, at magiging isang bayan kayo. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang buong sanlibutan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsimula ang isang importanteng parte ng salvation history sa buhay ni Abraham. Ito ang Panginoon na nagsisimula nang i-unfold yung isa sa mga pinakamagandang kwentos na alam natin. Sa buhay ni Abraham, magsisimula yung kwento na magka-climax sa kamatayan ni Kristo sa krus at kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya importante sa atin to. Ang idea, big picture, si Abraham ay magiging isang bansa. Mula sa bansang ito, ibibigay ng Panginoon yung kanyang pinangakong tagapagligtas. Ang tagapagligtas na to ang magpapasa ng kasalanan ng daigdig, namamatay sa krus, mabubuhay na maguli, at lahat ng mananampalataya sa kanya ay maliligtas. It all begins with the story of Abraham. Okay? Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nasa na ngayon tayo? Ito ang big picture question. Paano ililigtas ng Panginoon ang mundong ito na sobra ng sinira ng kasalanan? Minsan, pagka nagbukas ka ng TV, kapag ka tinignan mo kung ano yung nangyayari sa mundo natin, hindi mo na malaman kung paano pang maliligtas ng Panginoon itong mundong to na binulok na ng kasalanan.
Para bang lahat ng dapuan ng tingin natin ay merong kabulukan, merong kasiraan. Kung tignan mo ang politics, merong karumihan, merong lokohan, pagsisinungaling, merong kabulukan. Tignan mo kung ano nangyayari sa paligid mo, tignan mo ang social media, meron din doon nun. Tignan mo ang show business at entertainment, meron nun. Patayin mo yung TV, tignan mo pamilya mo, meron din nun. At kung masistress ka doon, tignan mo ang sarili mo, meron pa rin nun. Siguro magpapanik ka at ang sasabihin mo, pupunta ako sa church para wala akong masirang kabulukan, para wala akong makitang kabulukan. Well, spoiler, pagpunta mo sa church, makikita mo rin yung doon. Itong nakaraang linggo, malaking kapighatian ang dumating sa akin at kay July at sa lahat ng nakakaalam, merong isang kilalang preacher na talagang naging malaking pagpapala sa buhay ko at naging malaking pagpapala sa buhay naming mag-asawa. Ang tinanggal ng kanyang church dahil siya ay umamin na meron siyang inappropriate relationship. At siya'y inalis sa kanyang pastoral ministry. Naaalala ko lahat ng mensahe nitong pastor ito na naging kalakasan sa akin. At mapapatanong ka, paanong babaguhin ng Panginoon itong nabubulok na mundong to? Kung natanong mo na yan, hindi ka nag-iisa dahil yan ang tanong sa buong Biblia. Yan ang tanong ng lumang tipan. May pag-asa pa ba tong mundong to? Pero merong sitwasyon, itong character natin na si Abraham. Alam nyo, pinangakuan siya ng Panginoon. Itong si Abraham ay matanda na. At pinangakuan siya ng Panginoon na gagawin kitang isang bansa. Magkakaroon ka ng maraming, lalaki ang lahi mo. Pagpapalain kita. Sa pamamagitan ng lahi mo, pagpapalain ko ang buong mundo. Merong maliit na problema. Walang anak si Abraham, tsaka yung asawa niya na si Sarah. At itong si Abraham, na hindi niya nakikita yung buong kwento, hindi niya nakikita, si Abraham ay walang Biblia ang kagaya natin. Hindi niya alam kung anong mangyayari susunod, hindi niya malalaman kung anong mangyayari pagkitas niyang mamatay, hindi niya malalaman kung anong kwento ni David. Maliit ang pagtingin ni Abraham, hindi niya alam kung paano mag-unfold ang story. Pero sa nalalaman ni Abraham, meron siyang problema. And it's a very practical problem. Ang problema ni Abraham, Panginoon, paano mo kung pagpapalain, paano mo tutuparin yung pangako mo? Wala akong anak. Anong bansa ang sinasabi mo? Anong malaking lahi ang sinasabi mo? Iisang anak, wala ako eh. Ito ang sitwasyon ni Abraham. At alam nyo, encouraging to. Bago tayo magpatuloy sa mensahe natin, encouraging to. Bakit? Imagine niyo, ang ama ng pananampalataya ay merong napaka-practical na problema. At mamaya, pagdating natin sa Genesis chapter 15, magugulat ka na yung ama ng pananampalataya ay may mga tanong na kagaya ng tanong natin. Okay, kaya I hope nasa same page tayo. I hope na magkasama tayo ngayon sa kwentong ito. Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-usapan natin kung ano ang nangyari sa Genesis chapter 15. Given, isang verse lang po ang pinag-aralan natin, pero ito yung nangyari dyan. Okay? Kagagaling lang ni Abraham sa isang matinding digmaan nang wala siyang anak. Okay, nagkaroon ng problema, merong mga hari na kumuha ng kanyang mga property at kinailangan niyang i-rescue yung kanyang pamilya at yung kanyang mga slaves at yung kanyang mga ari-arian. At sa madaling sabi, nagtagumpay si Abraham dito sa giyerang ito. Pero kahit na matagumpay siya, nalagay kasi siya sa danger. Lumaban siya eh. May war. Nalagay yung kanyang buhay sa alanganin. At importante, at palagay ko madideduce natin ito sa verse 1, paano nagsimula ang Genesis chapter 15? Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ng chapter 15, verse 1, "After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, for I am your shield, your reward shall be very great." Verse 1, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Abraham, huwag kang matakot, ako ang shield mo, at ako ang gantimpala mo." Nagme-make sense
Nasasabihin lang to ng Panginoon kay Abraham kung natatakot si Abraham. Kung nakita nyo yung verse 1 sa chapter 15, ang bungad ng Panginoon sa kanya, ang bungad ng Panginoon sa kanya, Abraham, huwag kang matakot. Sasabihin ba naman ng Panginoon yun kung hindi natatakot si Abraham? Ano ba ang issue ni Abraham? Panginoon, muntik akong mamatay dun sa giyera na yon nang walang anak. Ito ang great issue ni Abraham. Panginoon, muntik akong mamatay nang wala akong anak. Yung properties ko ay mapupunta sa aking servant. Paano matutupad yung pangako mo? Okay? Ito yung focus ng conflict sa Genesis chapter 15. Si Abraham dumaan sa isang danger. Si Abraham na dumaan sa isang dangerous situation at pinangunahan siya ng Panginoon. Panginoon, paano kung maniniwala? Paano mo tutuparin ang pangako mo? Wala akong anak. Merong dalawang sagot dun sa tanong na yun. Genesis chapter 15 verses 1 to 6, binigay ng Panginoon yung kanyang salita. At yung susunod na part, Genesis chapter 15, 7 to 21, pinakita ng Panginoon yung pagkilos niya. Yung salita niya at yung pagkilos niya. Magpatuloy tayo. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 15 verses 1 to 6. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. But Abraham said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, you have given me no offspring, and the member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. This man shall not be your heir, your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to them, So shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Tignan natin kung ano nangyari. Himay-himayin po natin. Sabi ng Panginoon, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong shield. Walang danger na tatama sa iyo na hindi tatama sa akin. At ako ang reward mo. Si Abraham, na ama ng pananampalataya, ay nagtanong. Hinto tayo rito sandali at meron akong tanong sa inyo. Gaano kayo kakomportable na si Abraham ay nagtanong? Di ba nakakagulat yun? Ang ama ng pananampalataya, nagtanong. Lalo na sa ating mga Kristiyano na tinuruan na wala dapat magtatanong sa Panginoon. Meron kang hindi naiintindihan. Meron kang pinagdadaan ng hindi mo maipaliwanag. Pero tinuruan tayo sa church, walang magtatanong. Ang pananampalataya ay hindi nagtatanong. Pero tignan niyo yung nakasulat dito sa Biblia, yung ama ng pananampalataya natin ay nagtanong at nagtanong ng paulit-ulit. At hindi nagalit ang Panginoon sa kanya. Alam niyo kung sinong karakter pa ang makikita natin ng ganito? Bigyan ko kayo ng halimbawa, si Gideon. Si Moses. Di ba si Moses yung, Panginoon, paano pupunta ako ngayon sa Ehipto, palalayain ko yung bayan mo, pag nagtanong sila, anong pangalan mo, ano sasabihin ko? Hindi ba? Nakikita natin dito ang isang katotohanan. Ang matibay na pananampalataya ay bihirang kalmado. Anong makikita natin patungkol dito sa pinag-aralan natin? Number 1, in matters of faith, God is always the initiator. Sa mga usapin ng pananampalataya, Panginoon ang laging nagfo-first move. Tignan niyo yung nakasulat sa verse 1. Inaanyayahan ko kayo na habang pinag-aaralan natin to, hayaan niyo lang na nakabukas yung mga Bible niyo. Ano ang sabi sa Genesis chapter 15 verse 1? Pagkatapos ng lahat ng bagay na ito, kinausap ng Panginoon si Abraham at ang sabi, Abraham, huwag kang matakot.
Ako ang iyong shield, ako ang iyong gantimpala. Anong ibig sabihin nito? Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ni Abraham. Alam ng Panginoon kung ano nararamdaman ni Abraham. Alam ng Panginoon yung kagulumihanan na pinagdadaanan ni Abraham. At hindi si Abraham ang unang nagsalita sa kwento natin. Hindi si Abraham ang unang dumaing sa Panginoon. Ang nag-initiate ay ang Panginoon. Lagi nating sinasabi to sa preaching natin, lagi nating sinasabi to sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo, mga kapatid, ang unang umibig sa Panginoon. Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo, mga kapatid, ang unang pumili sa Diyos tapos nag-react lang siya sa atin. Hindi. Diyos ang unang pumili sa atin. Kung ikaw man ay nakakilala sa Panginoon at pinili mong sumunod sa Kanya, isa lang ang dahilan nun. Kasi kumilos ang Diyos sa puso mo. Hindi ikaw ang umabot sa Panginoon tapos, alam niyo yun, nakataas yung kamay mo tapos napilitan na lang ang Diyos o siya, humihingi ka ng tulong sa kaluluhan na kita. Hindi. Hindi ka ba humihingi ng tulong sa Panginoon, kumikilos na siya para ilapit ka niya sa Kanya. Hindi ba dumadaing ang si Abraham sa Panginoon, nagko-comfort na ang Panginoon. Importante ang katotohanan ito. Sa usapin ng pananampalataya, ang main character ay ang Diyos, hindi tayo. Huwag tayong magkamali na isipin na ang kwentong to ay patungkol kay Abraham. Ito ay patungkol sa Diyos ni Abraham. Tignan nyo kung ano ang nature ng faith. Faith is not a passive intellectual acceptance of truth. It is often, if not always, born out of great wrestling with God. Alam niyo mga kapatid, meron tayong notion na ang pananampalataya, alam niyo ba yung mga monk? Alam niyo ba yung mga monghe na nasa ilalim ng waterfall, tapos nakapikit at nagre-relax, na walang kagulumihanan sa buhay? Alam niyo ba yung mga matatanda na ermitanyo na nagkakagyera na sa paligid na nagkakagulo na sa paligid nila? Sila ay hindi man lang pinagpapawisan at hindi man lang ang term ni Daddy, hindi man lang nagugulo balahibo, hindi man lang natotrobol. Alam niyo, pag binasa niyo ang Biblia, hindi ganon ang itsura ng faith. Simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, lahat ng tao na nanampalataya sa Panginoon ay nakipagbuno sa Panginoon. Narito si Abraham na nakikipagpalitan ng tanong sa Panginoon. Narito si Abraham na binibigay niya sa Panginoon kung ano yung nakakagulo sa kanya. Panginoon, paano alam niyo, kung titignan natin yung sinabi ni Abraham, masyado ang bold para sa ating comfort Tingnan niyo yung sinabi ni Abraham sa verse 2. Panginoon, anong ibibigay mo sa akin? Wala akong anak. Paano ko mamaya, may sasabihin pa si Abraham, paano ko malalaman na totoo yung sinasabi mo? Paano kita mapagkakatiwalaan? Ito ba ang itsura ng pananampalataya? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ganito magsalita si Abraham? Di ba dapat cool lang siya? Alam nila Brian to, nang magkakasama pa kami sa Open Door, ang term ko, chill. Pagka nagkakagulo-gulo na lahat, kapag busy na lahat, sa akin, chill. Ganun ba ang pananampalataya? Chill. Hindi ganun Mukha bang chill si Abraham dito sa binabasa natin? Ito ang isang tao na actively nakikipagbuno sa Panginoon. Alam niyo, may tanong ako sa professor ko dati na gusto kong i-share sa inyo. Alam niyo, kapag binasa niyo yung mga awit, at lagi kong sinasabi to sa mensahe natin, alam niyo kapag binasa niyo yung Psalms, mukha bang kalmado yung sumulat ng Psalms? Hindi. Either masayang-masaya siya, o malungkot na malungkot siya, o takot na takot siya. Merong mga mababasa kayo sa Psalms kagaya ng, my God, why have you forsaken me? Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, hanggang kailan mo hindi pakikinggan ang aking panalangin? Hanggang kailan mo ako ilalayo sa iyo? Alam niyo, ang tanong ko sa professor ko dati, pwede bang manalangin sa Diyos ng ganun? Sabi ko sa professor ko, hindi ba kapag imagine niyo kung ako ay nag-pray ng ganun sa pastoral prayer? Isipin niyo Sunday,
magkakasama tayong lahat, tapos bigla akong nanalangin, tumayo tayo mga kapatid, tayo manalangin, Panginoon, ba't mo kami iniwan? Isipin niyo kung ano iisipin niyo nun. Ang tanong ko sa professor ko, hindi ba pagrereklamo yun? Hindi ba kakulangan ng pananampalataya yun? Hindi mo ba kino-question ng Diyos? Ano sa palagay niyo ang sagot? Bakit ganito si Abraham? Bakit maraming tanong si Abraham? Tapos marami siyang tanong, bakit ang tawag natin sa kanya ay ama ng pananampalataya? Sabi ni Tim Keller, ito ang sagot dun sa tanong na yun. Mabigat yung pinagdadaanan ni Abraham. Mabigat yung tanong niya. Pero sino ang tinatanong niya? Mabigat yung sinasabi sa Psalms. Mabigat yung hinaing ng mga nung umaawit dun sa Psalms. Pero ang tanong, sino ang dinadaingan niya? Alam niyo mga kapatid, kahit na maraming tanong si Abraham, isang bagay ang masasabi natin. Nakikipag-usap pa rin siya sa Diyos. Mga tatay, may mga anak kayo. Sino sa inyo, ang kapag kayong anak niyo takot na takot, maaring kumulog sa labas at kung bata pa sila takot na takot, o natatakot sila, may pangunawa na sila, tapos natatakot sila na kung nabalitaan nila na wala kayong paggastos, nag-aalala sila na baka wala silang baunin bukas, o hindi kaya may quiz sila sa school, natatakot sila na baka hindi sila pumasa. Mga tatay, sino sa inyo ang gusto nyo na kapag nakikipag-usap yung anak nyo sa inyo, kunwari okay lang sila? Kunwari si Kuya Jumuel, natatakot si Precious, may pangamba si Precious. Gugustuhin ba ni Kuya, alin ang mas ma-appreciate ni Kuya Jumuel? Yung lalapit si Precious sa kanya, tapos magkukunwari si Precious na takot, na hindi siya natatakot, kahit sa totoo lang takot siya. Pag tinanong siya ni Kuya Jumuel, kamusta ka? Ang sasabihin sa kanya ni Precious, okay lang. O mas ma-appreciate ba ni Kuya Jumuel na kapag nangangamba si Precious, lalapit si Precious sa kanya, tapos sasabihin, Dad, natatakot ako eh. Ito pinagdadaanan ko eh. Nag-aalala ko eh. Kayo mga tatay, anong mas magugustuhan nyo? Sa palagay nyo ba kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, hindi pa alam ng Diyos yung mga tanong na nasa puso natin? Pansinin natin yung binasa natin sa Genesis chapter 15. Hindi naman unang dumaing si Abraham eh. Ang naunang nagsalita, Diyos eh. Alam niya pinagdadaanan ng anak niya eh. Ang pananampalataya ay hindi pagpapanggap na okay lang lahat. Ang pananampalataya ay paniniwala na kaya ng Diyos dalin yung mga pangamba natin. Hindi ko gusto, at hindi ako mapapagod na sabihin to, hindi ko gusto na kapag sinasabi sa church, at maaaring pinaniwalaan nyo rin to, hindi ko gusto na sinasabi sa church, o mga kapatid, mag-aawitan tayo, iwan nyo muna yung mga problema nyo sa labas ng church at lumapit tayo sa Diyos ng masaya. Unang-una, imposible yun. Paano mo gagawin yun? Paano mo gagawin iwan ang problema mo sa labas ng church? Kung pwede lang sana eh. Kaso nasa iyo eh. Nasa loob mo eh. Ito ang maganda. May problema, may pagsubok, may pag-alala, dalin mo. Papasok ka sa church, lalapit ka sa Panginoon, gawin mo yung ginawa ni Abraham. Dinala niya. At dinala niya papalapit sa Panginoon at kinausap niya ang Panginoon patungkol dito. Panginoon, paano mo matutupad ang pangako mo? Eh wala akong anak. Sino yung kakausapin ni Abraham doon kung hindi ang Panginoon? At pansinin niyo kung ano lagi ang mga tanong na hinaharap ng pananampalataya. Question number 1, is God really who He says He is? Ang Diyos ba? Siya ba talaga kung sino yung pagpapakilala niya? Kung sinabi ng Diyos na tapat siya, tapat ba talaga siya? Kung sinabi ng Diyos na makapangyarihan siya, makapangyarihan ba talaga siya? Pansinin niyo yung binasa natin sa Genesis chapter 15 at ang sinabi doon, sabi ng Panginoon, ako ang shield mo, ako ang reward mo. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, anong maibibigay mo sa akin? Wala akong anak. Ang isa sa mga struggle ni Abraham ay ito, Panginoon, mapagkakatiwalaan ko ba kung ano yung sinasabi mo tungkol sa sarili mo? At ang pangalawang tanong na hinaharap lagi ng pananampalataya, kaya bang tuparin ng Panginoon yung pangako niya?
Ito ang mga tanong na hinarap ni Abraham. At kinausap siya ng Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa ang isang bagay na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Tignan niyo kung paano pinakitunguhan ni Abraham, ng Panginoon si Abraham. Ano ba sinabi ng Diyos sa kanya? Dami mong tanong. Ano ba sinabi ng Diyos kay Abraham? Masyado kang maraming tanong, sumunod ka na lang. Masyado kang maraming tanong. Ano naman ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinatamaan ng kidlat? Binuhos ba ng Diyos yung lupa? Kinain siya ng buhay? Dahil sa marami siyang tanong, naririnig niyo ba yung pagiging malumanay ng Panginoon kay Abraham? Nakita niyo ba yung sinabi dito sa verse 1? Ito ba isang bugnuting tatay? Ito ba isang bugnuting Diyos? Ano yung sinabi ng Panginoon? Tingnan yung mga sagot ni Abraham. Ito ang tanong ni Abraham. Panginoon, anong maibibigay mo sa akin? Wala akong anak. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, itong servant na ito na sinasabi mo, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, bibigyan kita ng anak. Tapos ang sabi ng Panginoon, I'd like to think na inakbayan siya ng Panginoon dito. Niyaya siya ng Panginoon papalabas, and he brought him outside and said, tignan mo yung langit. Bilangin mo yung mga bituin. Tignan mo kung mabibilang mo. Yan yung karami magiging anak mo. Narinig niyo ba yung pagiging malumanay ng Panginoon? Dito kay Abraham na maraming tanong. Pansinin niyo yung sinabi dito ng Biblia at ito ang isa sa mga pinaka-importanting talata sa buong Bible. And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Ito ang sinabi ng Biblia. Naniwala siya sa Panginoon at inari siyang ganap. Alam niyo, napaka-importante nitong nasa red ink. Sabi ng Panginoon sa kanya, naniwala ka sa akin, tatratuhin kita ngayong matuwid. Gusto mong ariing ganap? Gusto mong sabihin sa iyo ng Panginoon na okay kayo? Gusto mong sabihin sa iyo ng Panginoon na ayos ang relasyon mo sa Kanya? Gusto mong sabihin sa iyo ng Panginoon matuwid ka? Ang tanging paraan lang ay panampalatayanan siya. Sabi ng Panginoon, sabi niya ng Bible dito, and he believed the Lord. At naniwala siya sa Panginoon at siya'y inaring ganap. Isa lang ang dahilan kung bakit hindi ka aariing ganap ng Panginoon. Isa lang ang dahilan kung bakit hindi kayo magiging okay ng Panginoon kapag hindi mo siya pinaniwalaan. Pero hindi natapos ang kwento natin doon sa sinabi na yun ng Panginoon. Anong ginawa niya? Sisikapin ko na ipaliwanag ito ng mabilis kasi ito po ang medyo weird na part nitong ating mensahe. Nabigyan ako ng time, 15 minutes na lang daw bago matapos itong ating meeting. Sisikapin ko na wag na sanang mag-extend, pero tignan natin. Ito ang sinabi ng Bible. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldees to give you this land to possess. Pansinin niyo yung sinabi ni Abraham sa verse 8. O Lord God, how am I to know that I shall possess it? Bibilisan ko po ang paliwanag dito. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. May pinangako ako sa iyong lupa, ibibigay ko sa iyo yung pangako ko. Alam niyo ang tanong ni Abraham? Paano ko malalamang tutuparin mo yung pangako mo? Ang bigat na tanong. Ang lalim na tanong. Pero marami sa atin ang may tanong na ganyan pero wala tayong courage para itanong yan sa Panginoon. Panginoon, paano ko malalaman na tutuparin mo? Merong strange na ginawa dito ang Panginoon. Okay? Nagtanong si Abraham, Panginoon, paano ko malalaman? Sabi sa kanya ng Panginoon, kumuha ka ng mga hayop. At ito ang dahilan kung ba't gumamit ako ng PowerPoint. Kasi medyo mahirap maintindihan to. Weird eh. Kasi ang tanong sa kanya ng Abraham, paano ko malalaman na tutuparin mo yung pangako mo? Sabi sa kanya ng Panginoon, kumuha ka ng mga hayop. Kumuha si Abraham ng mga hayop.
At pagkatapos nito, alam niya na kung anong gagawin niya. Kumuha si Abraham ng mga hayop, tapos ang ginawa niya, kinatay niya, hinati niya sa dalawa yung mga hayop, tapos para ba siyang gumawa ng isang daanan sa gitna ng mga pinagpira-pirasong hayop. So imagine niyo, nagkatay si Abraham ng mga hayop, pinaghiwalay, hinati niya sa dalawa yung mga hayop, tapos sa gitna nun, may parang daanan na may imagine niyo na may dugo. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo, nung panahon ni Abraham, merong ginagawa yung mga tao na ang tawag nila ay covenant ritual. Okay, pagka yung mga tao, pag meron silang kasunduan, papatay sila ng hayop, isasalansan nilang parang ganyan, tapos yung nagkakasundo, dadaan dun sa gitna. Anong ibig sabihin itong ritual na to? Simple lang. Ang sinasabi ng mga tao, itong kasunduan natin to, for life to. Pansinin nyo may dugo. Itong kasunduan natin, hindi to basta simpleng business transaction. This is a life commitment. At alam nyo kung anong sinasabi pa rito nitong ritual na to? Kapag ako, kunwari kami ni Kuya Jumuel may kasunduan. Kuya Jumuel, kung ano man ang mangyari sa'yo, lagi kitang sasamahan. Okay, tapos, ginawa namin to. Kapag ako ay dumaan dyan sa gitna ng mga hayop na yan, ito ang ibig sabihin. Kapag hindi ko tinupad ang usapan dito sa kasunduan na to, nangyari nawa sa akin yung nangyari dyan sa mga hayop na yan. Okay? Yun ang ibig sabihin niyang ritual na yan. Kapag hindi ako tumupad sa kasunduan natin, mangyari nawa sa akin yung nangyari na yan. Okay? Nasa same page po ba tayo? So, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, gumawa ka ng ganyan. At alam ni Abraham yung ginawa niya, hinanda ni Abraham yung mga hayop at pinagpira-piraso niya at inarrange siyang parang ganyan. Nga lang, ang susunod na nangyari, pinatulog ng Panginoon si Abraham. Tapos nung si Abraham ay mahimbing ang pagkakatulog, bumaba ang presensya ng Panginoon at yung presensya ng Panginoon ang dumaan dyan sa gitna na yan. Nang hindi kasali si Abraham. Anong nangyayari dito? Ano nangyayari dito? Tandaan niyo ang tanong ni Abraham, paano ko malalaman na gagawin mo yung sinasabi mo? Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon dito? Dapat yung salita ko sapat na, pero hindi kita bibigyan ng salita ko lang. Ihanda mo yung ritual, papasok ako sa kasunduan sa iyo. At ito ang matindi doon, mga kapatid. Okay? Natulog si Abraham, Diyos lang ang dumaan sa gitna ng mga hayop. Hindi dumaan si Abraham. Anong ibig sabihin nun? Bigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-isipan. Ba't Diyos lang ang dumaan dun sa kanilang ritual at hindi si Abraham? Kasi alam ng Panginoon na hindi tutupad si Abraham. Ako lang ang gagawa ng kasunduan sa iyo. Namnamin yung mabuti to. Kasi hindi magbabago ang katapatan ko, Abraham, kahit magbago yung katapatan mo. Ako lang ang papasok. Naisip niyo ba kung anong implication itong verse na to? Tinatali ng Diyos yung pagka-Diyos niya dito sa pangako niya, such that kung hindi tutuparin ng Diyos ang pangako niya, hihinto ang pagiging Diyos niya. Ito ang ibig sabihin yung ritual na yan. Yung ritual na yan at hindi dumaan si Abraham dyan. Kasi kung dumaan si Abraham dyan, ang ibig sabihin ng mga kapatid, kailangan tumupad ang Diyos sa usapan nila, tapos si Abraham tutupad din. Kapag hindi tumupad si Abraham, papatayin siya ng Diyos. Pero ba't hindi niya pinadaan si Abraham? Kasi alam niya na itong taong to, hindi naman tutupad sa usapan nila eh. Alam niyo, ayokong, ewan ko, pero meron akong minatinan na church dati, tapos may kanta sila na, Panginoon, iniibig kita, pinapangako ko sa'yo na hindi ako lalayo sa'yo, pinapangako ko sa'yo na lagi akong magtatapat sa'yo. At alam niyo, ang tanong ko, saan kinukuha ng mga Kristiyano yung lakas ng loob na mangako ng ganun sa Diyos? Eh, alam na ng Diyos ang gagawin mo bukas. Kaya hindi pinadaan si Abraham. Bakit? Kasi yung katapatan natin, mga kapatid, hindi reliable.
Pero yung katapatan ng Diyos, reliable. Pagka laging sinasabi, may narinig akong mensahe, ang sabi niya, "Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako sinukuan ng Diyos." Sabi ni Paul Washer, natural, hindi ka susukuan ng Diyos, hindi ka naman niya pinagkatiwalaan on the first place. Alam ng Diyos na pagkatapos mo mag-commit bukas, susuway ka na. Pero ba't siya ang nakipagkasundo? Bakit siya lang? Kasi sinasabi ng Bible dito, yung katapatan ng Panginoon ay hindi nakadepende sa katapatan natin. Mananatili siyang tapat kahit hindi tayo tapat. Ito ang pinaniwalaan ni Abraham. O ngayon, babalik tayo at ano ang kinalaman nito sa Romans? Ano ang kinalaman nito sa buhay natin? Ano ang problema ni Abraham? Wala siyang anak, childless siya. Ano ang problema natin? Sa harap ng isang banal na Diyos, guilty tayo. Ano ang dapat paniwalaan ni Abraham? Natuto pa rin ng Panginoon yung pangako niya kahit balo si Sarah. Ano ang dapat nating paniwalaan? Na kaya tayong patawarin ng Diyos kung mananampalataya sa Kanya. Paano malalaman ni Abraham? Natuto pa rin ng Diyos yung pangako niya. Dumaan ng Panginoon dun sa covenant. Paano natin malalaman na mapagkakatiwalaan ng Diyos? Paano niyo malalaman na gagawin ng Diyos yung pinangako niya? Merong ginawa si Kristo na hindi alam ni Abraham. Merong ginawa si Kristo na hindi alam ni Abraham na gagawin ng Diyos. Alam niyo, nakakamangha na nga sana yun si Abraham. Imagine ko kayo si Abraham, natulog ka, tapos habang natutulog ka, napanaginipan mo, magkaroon ka ng vision, na ang Diyos ay nakipagtipan sa'yo, dumaan ng Diyos dun sa mga hayop na yon, na parang sinasabi niya, Abraham, kapag hindi ko tinupad yung pinangako ko sa'yo, itigil ang pagka-Diyos ko. Dun pa lang dapat mamangha ka na Ano ang ginawa sa atin na hindi alam ni Abraham? Sabihin ko sa inyo kung ano. Namatay si Kristo para sa iyo. Ang Diyos ay nagkatawang tao para mabuhay ng matuwid kasi hindi natin kayang mabuhay ng matuwid. At pagkatapos nun, namatay siya sa krus para hindi tayo ang maparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Buhay siyang maguli para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Bible, lahat ng nanampalataya sa Kanya ay gagawin niyang anak ng Diyos. Ngayon, ito na yung practical na part. Meron kang bayarin bukas. Meron kang pangangailangan. May karamdaman ka. Meron kang agam-agam. O hindi kaya, meron kang kasalanan na iniisip mong hindi kayang patawarin ng Diyos. Saan ka titingin? Kapatid, ituturo kita dun sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sinasabi mo ba sa akin? Wawalang halagahin ng Ama yung ginawa ng sarili niyang anak. Tignan mo yung ginawa ni Kristo sa krus at sabihin mo sa akin, meron bang paano mo malalaman mapagkakatiwalaan ng Diyos? Tignan mo yung ginawa niya sa krus. Nandun ang assurance ng Kristiyano. Bakit tayo mabubuhay? Totoo bang mabuti ang Panginoon? Totoo bang mabiyaya ang Panginoon? Totoo bang gagawin niya yung pinangako niya? Tignan mo yung krus. Tignan mo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. At kung ginawa ng Panginoong Hesukristo yun, anong pangako ang hindi niya tutuparin? Sa pagtatapos natin sa gabing ito ang tanong ko. Nilagak mo na ba ang buhay mo dito sa Kristong ito? At kung ikaw naman ay mananampalataya na, tignan mo itong ginawa na to ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang mahihiya sa mga tanong mo, pero nawa, itong ginawa ng Panginoong Hesukristo yung maging sagot dun sa mga tanong. Totoo pa rin ba na ngayon kababayaan ng Panginoon? Tignan mo yung ginawa niya sa krus. Tayo manalangin.
Panginoon, may mga tanong ang aming buhay pananampalataya. Ituro mo ang aming paningin sa krus ng Kalbaryo kung saan nabayubay ang aming Panginoong Kristo. Panginoon, baka may mga kasama kami hindi pa nakakakilala sa iyo. Wala pang relasyon sa iyo, nababagabag sa maraming alalahanin ng buhay. Sinusumbatan, Panginoon, ng kanyang puso. Dalhin mo siya sa paanan ng krus. Ipakita mo kung anong ginawa ni Kristo para sa mga makasalanan. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ngayong papasok na linggong to ay maging patotoo sa katapatan ng aming Panginoon. Binabalik ko sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat at tayo po ay may time constraints pero nagpapasalamat po tayo na nagkasama-sama tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.